Hindi porket nag-travel na mag-isa ay malungkot na o may pinagdadaanan. Tama naman. Miss Universe crown. Universe. Kung okay lang sa'yo ang minor crown. Ang sagot daw ni Stacy, Hindi. No. Ano lang ako? Di-decline niya. Mga Marites! Konbanwa! Ito yung paborito niyong Fab and Fantastic Four. Bagong chikan, bati muna kasi. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! We're live! Kicking! Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pa hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan na. So ito na po mga kamarites, ang ating isang linggong chika! Chika na tayo mga marites! Simulan na po natin! Bakit inalis sa poster na Star Magic Games si Daniel Padilla at Sanjo Marudo? At DJ, pinili raw ang Davao concert. Ang Bettable Prof. Diba? Nakakaloka. Actually, last May pa yan nilabas. Oo. Sana pinakita yung, nung una. Diba? Kasi nga ngayong June 2 magaganap yung All-Star Games, Star Magic All-Star Games sa Araneta Coliseum. So naglabas sila ng poster nung una, ganyan, bonggang-bongga. Nandiyon si Daniel, nandiyon si Sanjo. Tapos after mga 2 days, 3 days, eto na ang bagong poster na nila, nagpapabenta na sila ng ticket. Inangat na yon, nandun na sa gitna si Gerald Anderson at wala na sa poster si Daniel at saka si Sanjo. So gulat ang mga netizen, ba't nawala? Siyempre, every year inaabangan nila, lalo't magagaling naman talagang basketball players itong dalawang ito. Ito na sa napag-alaman po ng Marites University, talaga palang si Daniel, simula nung nangyari sa kanila ni Catherine ngayon, parang nagpasabi na siya noon pa man na magbe-beg off siya, parang palilipasin daw niya itong Star Magic All-Star Games na ito kasi nga naman parang wala siya sa kondisyon na alam mo yon, bla bla maglaro or what. Pero naalaman na lang natin recently na ngayong darating naman na June 7 siya ang mamumuno doon sa People's, yung bagong Pilipinas concert something. Sa Davao. Davao gagawin. Diba? Kasi diba ngayon, alam mo na, malapit na ang midterm election, diba? So nagpaparamdam na sa isang party ng Pilipinas ang mga utaw doon. Ba't tumahawa ka sa kanya? Open to me. At June 7, yun yung, parang nagtaka lang ang lahat na parang ito ba ang pinagpalit ni DJ at hinahanap siya ng mga fans. Sa panig ni Sanjo, walang masyadong paliwanag na ibinigay kung bakit hindi siya makakapaglaro dito sa June 2 Star Magic All-Star Games na gaganapin sa Araneta Coliseum. Baka nag-honeymoon pa si Sanjo. Ang tagal. Baka naman nagre-ready. Nag-ready na. Sino ba yun? Si Daniel, si Sanjo, yan ang una. Oo, di ba? So, sino yung nandun sa baba? Ayun. Si Gerald. Ang pogi ni Gerald Anderson. Si Seth ba yun? Seth, oo, si Seth. Sino yung katabi ni, Seth? Si yung babae sa sa linlang. Si Angie Salvacion. Hindi yun dito. Sino dyan? Yung lalaki naka-green. Si RK ito? Hindi ko alam. Ako din. Pero ang fairness, ang billing niya, ang ganda dyan. Nasa green na siya. Diba? Katabi niya si RK. Sino yun? Si RK Bagatsing yung Bagatsing, isa. oo, di ba? Sina Loisa, sina Achuchuchu, yun. Correct. But So, anyway, may volleyball, basketball, yan ang magaganap. Sa June 2 po yan sa Araneta Coliseum. Hindi ko lang natanong kung gaano na tinatakbo ng ticket selling nila. Akala ko si Gerald, hindi na siya papronta sa laro. Ayan. Parang yun yung alam ko yung last nila, di ba? Oo, ngayon, iba na siya. Ayan nga, frontang-fronta nga siya. Kaya nga nagulat ako siya yung siya ngayon ang naka-front. binibenta, di ba? Yun. Although basketball kasi talaga, feeling ko, di talaga kayang Tanggalin sa sistema niya. Ni Yeah. Gerald. Correct. Yun. Dahil dyan. Di ba? Ito, mga Marites. Lobby po, insecure sa dati niyang kulay at pagiging
flat-chested. Nakatapos na siya ng isang movie at may dalawa pang gagawin. Kaya ang hobby niya sa Pilipinas pumunta. PhD. Yun na. Meron pa ba ka na Ayun ang sinulat. Sinabi na lahat. Sinabi mo na lahat. Bakit mo yung dati niyang kulay? Hindi. Kasi, Iba yung Insecure siya dati. siguro nung nagsisimula pa lang si Lovie, di ba kasi pag sinabi mo artista, parang lalo na sa Pilipinas, talagang yung mga flawless. Flawless. Maputi. Yeah. Kaya nga, di ba? Yung iba lumalaklak talaga. Yan lumalaklak ng glutathione. Sino? Maraming ganon. Kasi talaga naman daw nakakaputi. Gaya nito. Ay, hindi. Tunay to. Walang paglaklak na naganap. Turo lumalak. Ikaw? Others, di ba? Nagluta? Aminado siya. Tsaka Ikaw hindi. Uy, takot ako sa injection. Sorry. Laklak nga, hindi injection. Ayoko, hindi rin ako lumalaklak. Pareho, injection sa kalaklak. Pero ako ay magsisimula na akong Lumaklak? lumaklak. Talaga. Talaga? Grabe laklak. Kasi, Vitamins daw kasi. Hindi, yan. saka maganda siya. Na-orient ako na good for the liver, Yes. etc. Pero hindi kasi yan ang news item natin. Okay? Hindi, maganda naman yung sinesegue natin din. Yun na nga. So kasi si Lovie ay nag-renew ng kontrata sa kanyang endorsement na STD, Skincare Depot. Oo. Kay Miss Iba Green. yung dinig ko. Ang dinig ko rin STD. Sorry. Ano ang dinig nyo? STD. May ganun ang dinig. Sorry, Yun talaga. Mabilisan. Pero hindi po yun. Pagmamayari yan ni Miss Grace Angeles. Angeles. Ay, close kayo Yes. So ito na, si Lovie kasi, siya nga yung parang face of STD. STD hindi So, na-renew siya. Sabi ni Lovie, before daw talaga, insecurity niya yan. Yung morenang-morena siya. Tapos flat-chested siya. So, dumating din siya sa puntong naisip niya, Magpa-enhance. magpa-gluta. Uminom ba ako ng gluta? Magpasaksak ba ako ng gluta? Pero, stubborn daw kasi talaga siya eh. Sabi niya parang, I don't care. Parang, this is me. This is my color. Ganyan. This is my real me. This is my real me. Yung This pala. is my Real self. my real self, correct. Then, yung sa flat-chested, Wala talagang plano. hindi. Merong mga nag-encourage talaga sa kanya, lalo na na magpa-enhance. Dahil takot daw talaga siya. Wag na. Takot siya sa injection o sa takot siya sa surgery. surgery, and all. oo. So, hindi niya pinagawa. Parang nag-usap pa sila ng manager niya at sinabi niya talaga kay Leo Dominguez na, nako, basta ayoko. Pero meron siyang inamin niya na minsan how she wish na meron siyang side boobs. Ano ibig sabihin ng side boob? Kasi pag siyempre meron kang bubay, Wala ako. Dahil dyan, Rose, ikaw lang ang meron. ayan, kaya sumide naman. Anyway, ayan. Hindi, ano nga ibig sabihin ng side boob? Ayun nga, kasi pag may boobs ka, syempre, Pag sumide naka-side ka, may curve. Di ba yung mga babae, halimbawa, naka-ano sila, yung pa-sexing outfit? kung flat-chested ka talaga, Wala pag kumanya ka, syempre, flat din. Okay. Yung pala So, yun. pero eto naman, buti na lang hindi ginawa ni Lovie. Bakit kamo? Ngayon, di ba, nag-Hollywood na si Lovie. Sobrang mabenta siya ngayon doon dahil sa Lalo yung color kulay niya. Oo. Tapos wala nang issue ngayon kung flat, kung boobs, kung sobrang voluptuous ka, di ba? Kasi, Nagagawa na ng paraan. saka sabi niya ngayon, I can wear anything that I want to wear. Di ba? Kita mo naman yun. Yung ba flat-chested? True. Hindi, tsaka hindi, totoo. siya, yung part na siya ng packaging niya, Yeah. yun yung kakaiba sa kanya, sa ibang mga artista na malaki ang hinaharap, na voluptuous. Meron siya ibang image. At saka siya na yan eh. Oo, siya talaga. Yan ang gandang Lovie, no? Totoo din. At ayun na nga, itong si Lovie, bongga yan, pa-segue lang yan. Makikita mo na dito sa Pilipinas. Ay, parang Quiapo. Parang Quiapo talaga. Next week o the following day nasa US, minsan naman nasa Europe. So, tatlong talaga, continent in a way. Yung kanyang nilalagari. So, pero ngayon, natapos na niya yung movie niya sa Regal, yung Guilty yung action. pleasure. Ay, hindi yun action. Hindi, iba yun. Iba pa, At yun yung dalawang movies isa pa na yan. gagawin pa niya. To Ano be lang directed by Direct Gerald Tarog. And yung isa naman, directed by
Richard Somes. Yun. Oh, kasi nung nakita ko yung trailer, parang tumbling-tumbling siya doon. Basta yung ano? Paitak-itak siya doon eh. Yeah. Tapos yung husband niya na si Monty Monty Blanco. Tirasol. Sabi ko na Alam mo yun din. Blanco. Ha? Monty Parungaw. Blanco. Kailan si Monty Parungaw? Si Monty Blanco will be coming here at sabi ni Labi, medyo mag-i-stay daw na matagal. So siguro yun ang kanilang agreement. Kasi nga, medyo na-stuck siya ngayon dito sa Pilipinas to finish all the, all the movies. Dami niyang ginagawa, ha? Bongga naman. Alam mo, believe din ako sa energy ng lola mo. At kumakanta pa yan, lagay na yan. Correct. So, ayan, Labi. So, buti na lang. Kaya minsan mapapaisip ka naman talaga din. Kagaya ni Labi, hindi siya nagpa-enhance. Hindi siya nagpa-bago ng kulay niya. Ganda. Yan ang gandang Pinay. Ako? Gusto ko pamilya. Wala nga. Walang dagdag, walang bawas. Sige, balita na. Wala ni Dean. Oo. Kung ano-ano mo. Parang hindi ka ganyan nung una ko nakita. Ako rin, nauna ko siya makilala. Hindi ganyan. Para malaki ang pinagbago. Baka may before and after na lumabas. Hindi, totoo. One of these days. Hindi nga. Dinadaan mo lang sa buhok. Ito. Ay, may debate po ngayon dito. Huwag po kayo magtaka kung pamaya-maya may mag-walk out na. Ano na po? Ito na yung item natin kay Marian Rivera. Na nung makausap nga ni MJ Marforin, ay balita niya yung meron siyang galos na pinakita sa braso. Kasi nga medyo takbuhan yung kanyang shooting at hindi siya nagpapadobol. Correct. Ito yung pag-sinimalaya niya. Yung balota. Kaya, pero very proud siya na mabuti sa akin binigay itong pelikulang to. Kasi nga, first time niya yung gagawin niya, glamorize siya, wala masyadong makeup, ayos-ayos. At saka political movie yata ito, no? Parang tipong ganon. May ganon. Yung nagagawa may sundot sa May sundot, pero not necessarily politika. Nag-aaway na dalawang politiko. Okay. Diba? Tapos siya may hawak ng balota. Teacher ba siya dyan? Ganon ang inisip natin, di ba? Nag-aaway yata isang political clan, tsaka isang sexy actor na pumapasok sa pelikula. Yun more or less yun ang gist ng kwento. Tapos nasa kanya yung balota. Yun ang magiging susi kapag kung sino yung mananalo sa dalawang panig. Antaray. Abangan natin yan. Written and directed by Kip Obanda. May nakita ko magaling yan si Kip. May pinost yung GMA. Hindi ko para sa Guardian Alien ata. Yung naputikan siya. Sa Ojan yun. Hindi, parang Guardian Alien yun eh. Basta kung GMA, di Guardian Alien. Sinabi din doon na parang, tignan nyo si Marian, walang ka-arte-arte. Kasi parang siyang behind the scene. Guardian Alien yun. Yung na parang kailangan niya matumba. Tapos putik-putik siya. Naka-all white siya. Tapos tumayo lang siyang gano'n. Tapos parang ganun lang niya. Kasi di naman halata. Diba? Dahil sa ano niya. Sobrang linis sa itsura niya. Kahit madungisan siya, hindi halata. Pero kabang-abang ito, ako nagustuhan ko yung kinikwentong ng pelikula. Why not? Sinimalaya. Kailan ba ito? Ngayong August, ano? August. Yeah. Ayan. At ito naman mga Marites, Loisa Andalio, kinontra ng mga netizens dahil sa statement niya tungkol sa mga solo traveler. Nabasa ko rin yan. Yes, ikaw na, PhD. Yan, medyo nag-viral din tong si Loisa dahil nga sa statement niya na siya daw talaga, syempre mahilig siya mag-travel, pero kadalasan naman ang kasama niya yung kanyang boyfriend na si Ronnie Alonte. Kasi sabi niya, parang masarap naman daw yung mag-travel ka na nakakita ka ng maganda, ang ganda nito, meron kang kausap. So, napunta sa topic na yung solo traveler nga, parang, sabi niya, parang hindi niya ma-imagine or bet yung mag-solo travel kasi, parang sabi niya, parang ang lungkot naman. Parang ang lungkot yata nung nagta-travel na mag-isa. Saka parang siguro sobrang grabe yung pinagdadaanan. Sabi niya. So, yun na. Alam naman natin, lalo na sa panahon ngayon with all the promos
most of, yung mga piece of fair. Mga piece of fair, mga Oo. ganyan. Alam natin na marami na talaga ngayon na they don't care na kung may kasama ka o hindi. Mas marami pa nga yung gusto na solo traveler. Ako sa totoo lang I love to travel Ako din. alone. Meron akong mga moments May na ganyan. moments na ganon. Hindi naman palagi. Pero Para bang nare-recharge ka rin Nagkakaroon ka ng Correct. time na magnilay-nilay. Magnilay-nilay So, ibig sabihin lang yan, hindi lahat ng solo traveler ay malungkot. Exactly. Yes. Yun na nga ang inireact ng mga netizens. Oo. Ako, mali ka naman dyan, Loisa. Ganun ang mga comment. Hindi porket nag-travel na mag-isa ay malungkot na o may pinagdadaanan. Tama naman. Tama. Na siyang totoo naman. Correct. O, yun. Pero at the end of the day, hayaan nyo na, baka yun ang kanyang Way, paraan. Or hindi. Na mag-enjoy Oo, Ang siya. prinsipyo sa buhay, Oo. basta hindi siya magta-travel mag-isa. correct. O baka yun ang kanyang talaga, paniniwala na, naku, pag nag-isa ako mag-travel, baka isipin may pinagdadaanan ako o baka isipin break na kami ni Aroni, di ba? O, Baka lang hindi pa pwede. niya na-experience mag-travel talagang mag-isa. True din. Yeah. Paminsan-minsan, it helps sa Yeah, yung yeah. soul. Yes, Wow! totoo naman. Mental Yung health. May chance na maligaw ka. Pero, Kebs, di ba? At saka yung adventure. Pero si Rose magta-travel mag-isa, di ba Paul? Pinapayagan mo? Oy, nagta-travel ako mag-isa. Nag-travel siya mag-isa. Pero kasama niya ang mga pinsan niya. Hindi rin. Hindi. Pero si Rose kasi, every time nag-travel siya, kahit mag-isa siya, may imi-meet siya doon. Ayun na nga. So, Ganun lang. Oo. Pero may Nag-travel time ka na, ba? iba, Oo. wala lakad ka, papasyal ka daw. Oo, Hindi, ikaw lang. ikaw lang. Oo, di ba? Oo. Pero Ikaw. nagta-travel din ako dati, mag-isa. Yeah. Years ago, ako mag-isa. Ngayon, hindi na masyado kasi may kasama na ako. Wow! Ay. Travel ako Masaya mag-isa. mag-travel mag-isa. Ang una kong biyahe sa abroad, US. Oh. At napunta ako sa Stockton, California. Oh. Ikaw lang mag-isa. Ha? Ay, ikaw yung lolo mo. Oh. Ano? Lolo mo. Yung para tayo nag-ano. Hindi, wala yan sa lola ko. Ay, yun na. Kala ko may Eto na! Mga kamarites, Kiko Estrada, lumod ka sa lupa. Nasa prime time na at katapat ng Black Rider at Batang Quiapo. Ayaw pag-usapan ng mga ex-GF. May non-showbiz life? Yes. Yes! Oo nga, kasi nga magandang balita naman sa mga taga-subaybay ni Kiko Estrada. Dahil simula po ngayong Monday, May 26 o 27 ba? 27. Mapapanood niya sa prime time. Tinaputan na talaga yung Black Rider sa GMA at saka yung Batang Quiapo sa ABS. Nako, kabahan na. Sabi naman niya, hindi naman Hindi maalis naman. talaga yon. Sabi niya, there's always pressure. Pero sabi niya, should be a positive one. Kasi sabi, hindi may inaano ko English niya. No? Pero gwapo siya ngayon, ha? Gwapo naman siya ever since the world began. Hindi, kasi sinabi ko, tinanong ko doon sa'yo, bakit nung nagsisexy-sexy ka, ang laki ng tiyan mo? Kasi ngayon kinakarir niya, kasi ang pag-gym niya mga 3 to 4 times a day na daw. Plus, ano yun? Baya pindot ka ng pindot siya. Sa plus, Di siya recess daw ulit. Aaral siya ng jiu-jitsu ba ang tawag doon sa martial arts? Baka Tsaka meron. yung mga stance, ganyan-ganyan. Pero naging naging emotional siya nung nabanggit namin yung pangalan ni Lolo Paquito Diaz niya. Kasi talagang idol daw niya yung Lolo Paquito niya na sana nawi-witness daw ng lolo niya yung ganitong nangyayari sa Ay, si career niya. Gorio, di niya idol. Si Gorio. At sinasabi niyang yung daddy, si Gary Gorio po ay Estrada. si Gary Estrada. tatay niya. Daddy. Na wini-wish niya magkasama din sila sa projects sa mga susunod. Kasi kung tutuusin mo both father side Hindi and ba sila mother side, nagkakasama? Hindi pa yata. Sa parehong side ng family niya, may mga showbiz royalty matatawag kasi sa mother side, si Cheska Estrada, anak ni Paquito. Cheska Diaz. Cheska Diaz, sorry po. Cheska Diaz. Ano ba sinabi ko? Nanay niya. Estrada. Tapos, sa father side naman niya, si Gary nga, anak naman ni dating George Strega na, di ba? Kaya sabi niya, nananalaytay, paninindigan daw niya yan. Tapos, nung pinag-usapan yung mga dati niyang girlfriend, like si, alam nyo na, Like Sino ba yun? Heaven si Heaven Paralejo, at saka yung nauna pa, yung galing sa Big Brother. dami si Barbie naging Yeah, girlfriend talaga. niya. Ayaw niyang pag-usapan. Kasi sabi niya, stick na lang tayo dito sa current ano. At ayaw niyang makatrabaho si Heaven. Hindi niya sinabi kung bakit. Basta wag lang. Mukhang hindi Sinabi talaga, niya, mukhang hindi bad talaga breakup. good Baka breakup ba, sila ni Heaven. Ayaw niyang makatrabaho. Pero parang sila din ni... naku, sorry po. Sino ba? Sino nga to? yung sa dati sa Pinoy Big Brother, yes, tapos nagkaroon gumawa ng... siya ng ng movie sa Korea.
Oo, hindi na active ngayon tong girl na to. Hindi na ba? Hindi na. Janela ba? Hindi. Iba na Morena. Cristel? No. Vulgar? Anyway, yun na. Gusto lang niya mag-focus pero sabi niya happy naman daw ang kanyang Hindi ako papayag na hindi ko ang maalala. kanyang love life ngayon. Pero hindi na nga lang in-enumerate. Sinabi kung showbiz ba ito or non-showbiz. Pero Pero may meron girlfriend na siya. daw siya. Meron, nagpapasaya sa kanya. Secret na lang daw muna. But anyway, nasa dulo din na medyo morena siya na Oo, morena chinita. talaga, morena. Alma Morena. Galing Lara Morena. Hindi. Devon Seron. Yun, si Devon Seron. Galing mo. Nakakainis na hindi mo maalala eh. Oo. Kailangan mo masabi. Kasi Yan. nga hindi na active, di ba? Hindi na masyadong Hindi na masyado. walang ginagawa. Oo, legal na. Yun ang medyo naging controversial na relasyon niya. Pero ayaw niya na pag-usapan ulit. Good luck sa'yo, Kiko. Eto na, mga Marites. Magbalita naman tayo tungkol kay Ate Guy. Na naging simple lang ang birthday celebration last May 20. Ang taray. Last May 21. Pagkatapos mo sabihing simple, parang wala to kaibang Sa pelikulang kontrabida to eh. Simple ka, kailangan buhay mo. Sorry, natawa din ako. Chopper Si ka. Mr. Fu kasi. Ano ba yun? Teka lang. Una. Hindi. Teka lang. Rule yan, ha? Ako rin. Rule yan. Oo. Sa pelikula yan, hindi po yan ang Kontrabida. Hindi yan yung ayos ng birthday niya. Hindi. Sorry, has. Nakita ko yung birthday niya eh. Ako rin eh. May nag-post. Oo. Simple lang talaga. Parang Ano si nakapambahay lang eh. ano si John Rendes, di ba? Hindi, tsaka Lagi hindi. naman ito nawawala ba yun? Ano ba? Lagi naman yun kasama nandun. ka. Di ba? Sorry, Ate Guy. Hindi, nagulat lang kami kasi simple yun. Sabi Ano mo. nga movie to? Tapos biglang kontrabida daw. Kontrabida. Eh ba? Okay. Galing Brilyante sa... ba Hindi to? ko Sorry. napapalabas. Sorry, brilyante ba yun? Hindi ko alam. Basta- Parang nakangiwi na sa Ate Guy. Hindi, pero hindi si Ate Guy, ever since naman, di ba pag wala siyang shoot, wala siyang ginagawang Walang make-up, proyekto. oo. Sobrang Di ba? simple. Simpleng-simple. Hindi, ito nga pinakamagandang regalo sa kanya bago yung birthday niya. Yung kanyang movie, Bona. Bona. Na naimbitahan sa ka na hindi na siya nakapunta. Dahil nga yun siya doon ay Pagbiyahin. Nandoktor Di umano daw. Oo, sabi Oo. ni Rodel Fernando. Kasi meron daw sa aeroplano, kuning-kuning. Mahaba raw ang biyahe. Ano nangyari doon sa binigay ng dalawang senador? Hindi ko alam eh. Wala siya sinabi. Basta nagpapasalamat daw siya sa mga nag-interes na ahensya at saka taong nagbigay sa kanya. So, ang dahilan, kaya wala siya sa kan dahil sa Dahil nga, kalusugan. Health reason. Health Hindi yung reasons, dahil sa oo. wala siyang budget. Hindi kasama na rin yun kasi parang hindi naman natapos din. Pero mas doon sa health reasons daw. Siya, Oh, yeah. maganda Yun ang sa- chika ha. Maganda yung... Baka naman kung ano na naman if Hindi, maganda yung reception sa Bona. Nabalitaan ko rin eh. Kahit si Lot de Leon nag-post siya eh. Proud na proud din siya. Pinanood ko nga yung eksena, yung kay Philip Salvador tsaka kay Ate Guy, yung binuhusan ng mainit na tubig. Oh, Yeah. Bunggo naman talaga yun. In fairness Iba naman. talaga yung mga movies no na may Tsaka iba yung mga pelikula ni Ate Guy nung araw. Iba din naman. Pero puro mga... Ayaw ko na magsalita. Bakit? Wala lang. Ay mga... Yun lang Wait, sino ba director ng Bona? Lino Lino Broca. Broca. Actually, si Lino Broca ang naimbita doon Iba sa kasi kan. talaga ang mga Lino Broca film. Wala kang tapon. Sobra. Wala kang itatapon. Yun lang. Ayun na. Nakakatakot si Bona nung kinuha niya yung Kasi kumukulong nga, tubig. dumating na sa sukdula na na-realize siya na hindi na pang-aapi na ito. Human ano na to. Hindi na pang-aapi Achuchucho. Iba yung mga mata ni Ate Guy. Anyway. Ito na mga kaibigan, magbalita naman tayo tungkol Talaga, kay Mr. Luis Frodo, Manzano. Napagtripan si Ate V. Kamukha raw ni Jungkook ng BTS. Ano ka? Pinost sa IG. Ayan na. Luka-luka rin to si Luis talaga. Di ba alam naman natin si Luis Manzano, mahilig Ay, talaga nako, siyang oo. Balik. Ang favorite niyang ipagtripan si Alex Gonzaga. Lagi sila merong hanasyan sa IG. Lalo nung kasikatan nila. Tapos, eto, nag-post sila. Actually, hindi ko alam. Siya nag-post. Kamukha nga Hindi, teka lang. Hindi si Jungkook yan. Sino yan? Hindi daw yan. Pero BTS din yan. Si Jimin to, tsaka si Akala ko RN? si Ate Dito niya RM. yan. Eto, ayun. Sorry, the first picture please. Yan. Yan si Jungkook. Kamukha raw ni Ate V. Tapos sabi niya, Jungkook, mahal kita, pero ala Vilma Santos ka dito. Ayan. Tapos, ang ginawa niya, next picture please. Ayan. Sabi niya, eto nga Luis and Vilma Sorry mga mahal. Pero ito raw ay si RM tsaka si Jimin. So Sino parang, si RM? sa mga BTS din member yan. ng BTS din.
So wala lang, alam niyo naman si Louie, sabi ko, walang ligtas kahit si Ate V, pinagtripan niya. Oo, kahit ka sarili niyang anak, pinagtitripan niya, no? Diba? Oh. Pero hindi, alam niyo naman si Luis, ano lang, masaya lang. Pag hindi niyo kailangang ang sense of humor niya, mapipikon ka sa kanya. Pero bilang marami naman nakakakilala sa kanya at alam ng mga followers niya na talagang ganun siya. So yung mga BTS fans, huwag niyo naman din seryosohin yun. Dahil, Ito na, tuloy-tuloy po tayo mga Marites. Magbalita naman tayo sa League of Filipino Actor o Aktor, Second General Assembly. Matagumpay na naidaos, Prof. Yes, kinocongratulate nga po natin ang League of Filipino Actors o ang aktor na pinamumunuan ngayon natin, kaibigan Papa Dingdong Dantes. Nung Sunday yan kaya nga laga-lagari yan kasi nung makausap natin dyan sina Kuya Pipo, sina Ate Lina, galing pa sa birthday ni Nay Lolit, pumunta doon kay Ate V, pagkatapos hakot-hakot nila sina Ate V, sina Charo Santos, Tita Butson Sonroa, Piolo Pascual, ayan, nakita-kita sila, si Isa Calzado din, kasi nung makausap ko nung nag-host siya doon sa MWell event, magkakasama sila, tuwan-tuwa sila sa output nung mga artistang dumalo na talagang puro mga kaidaran. Sina Dingdong na ang namumuno sina Papa P. Dahil sabi nila puro mga nahahikayat na nila yung mga bagong hukbong mga artista. Diba? Si Dingdong ang presidente na nagsimula ito noong panahon ng pandemic. Correct. At matagumpay ito yung sa mga pinag-uusapan nila na ang dami nila mga proyektong gagawin for this. At kasama rin pala dyan si Alden Richards. Kasi para si Alden Richards yung sa committee ng mga yung batang henerasyon ngayon. Kasi di ba hindi naman sila magkahenerasyon din na Dingdong ni na Piolo. Hinati-hati na. So ang ganda ng reception, ang ganda ng outcome. At nabuo ito, si Julina ba to? Oo. So nabuo nila yung grupo na yan at palalakasin nila sa tulong nitong mga senior stars. Yan nga, sina Christopher De Leon, Tirso Cruz III, Charo Santos, Tita Boots, si Tita Boots Antroa, at si Ate V nga na parang mga advisors nila dyan. Marian Rivera. Marian, of course, sabi dyan. Na nakita pa nga sila, sabi niya kay Ate V, ninang ko to, chuchuchucho, gumaganon-ganon pa. So wala na yung Sina Ann Curtis, andyan. Coco Martin, andyan dyan din. Kaya mo yan. yung cat ba yun? Sorry. Kapisana ng mga artista. ng pelikula Pilipino. Wala na yun. Parang hindi na yun ng Film Academy. Ito kasi League of the Filipino Actors. Parang bagong tinayo nila ng grupo. Sa pamumuno nga yan, na Agot Isidro, sina Cherry Pie Picache, si Dingdong, si Iza. Sila yung mga promotor niyan Nakita ko yan nakita ko yung pagsimula niyan. Parang andun yung nagkaroon ng desire na mabuo to dahil nga during pandemic, diba? As we all know, ang isa sa mga talaga naman naapektuhan noon ang mga entertainers, correct. Definitely, diretso na, entertainment, diba? So, doon nila nakita na, we need to have this kind of organization na in a way, magkakaroon ng protection din itong mga artista. At pangalagaan yan. Ang dami, isa sa mga topic na, isa sa mga issues yan. Si Senator Robin Padilla pala dumalo din yan. At isa sa mga napag-usapan nila dan yung pagko-collab daw at pagbibigay atensyon sa kalusugan ng mga artista, mga nasa produksyon, yung behind the cameras na mga ang ganda sa pamumuno po yan ni Dingdong Dantes at iba pang mga kasamahan po niya. So congratulations. Congratulations. Maganda naman yan para sa industriya. Correct. Okay mga Marites, ito Geraldine ng sikat na Blackman family nuulan ng endorsements. At pinikilig kay Dominic Roque. HD. So, nandun nga tayo kahapon sa Beauty Derm Headquarters sa Angeles City, Pampanga, kung saan... kaya wala ka kay Kiko. Kung saan sabihin mo pa, kung saan inulunsad ng CEO at / president ng Beauty Derm na si Miss Rhea Anicochetan, si Geraldine Blackman bilang pinakabagong endorser. At pinakabata siguro. Not really. Sino ba si Geraldine the nanay? This is Geraldine the mother. This is Jet. So si Geraldine yung talagang endorser for the new product, yung 3 Mendus trio na serum, yung napakaganda. Walang halong etchos. Actually, walang halong etchos. Ang beauty term maganda naman. Ang ganda niya. So, habang naka-promo, bilhin nyo na. Ang ganda talaga niya. So, si Geraldine ang nakuhang endorser doon. Yung nanay yan, Yung nanay. So, si Geraldine, he just came here with Jet. Galing pa Australia. Yeah, I think,
ano ba ngayon? Thursday. By tomorrow, I think pabalik na sila ng Australia. Parang 2 weeks lang sila dito nag-stay. Sorry. Tapos, ang dami nilang ang dami niyang mga ex-deal endorsement. Sila lang naman yung nagpuno ng market nung magkaroon sila ng fan meeting. Nung nakaraan. Yung nag-guest pa sila sa Itbulaga. Yes, correct. Kasi sila ni Miss Ray, naging sobra silang swak. Sobra silang nag-click na dalawa. Pareho silang taga Baguio dati. Pareho silang mga Ilocano. Ipugaw kasi din si Geraldine. But ako kasi, personally, I've been the Blackman official family follower. Ever since. Ako follower ako niyan. Dahil talagang natutuwa ako sa mga yan. At ang ibang content nila. Makikita mo yung uniqueness and all. Tapos, ang cute naman po talaga ng dalawang chikiting na sina Nemo at saka si Jet. Yan. So, si Geraldine, hindi siya makapaniwala na sino nga naman mag-iisip? Pati yung pagiging vlogger niya ay that was all accidental. Hindi naman. And alam niyo kung gaano karami ang followers nila from Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, million talaga. Correct. So, yun. So, nakita ko yung bata, parang nagsusulat din. Akala ko pumipirma ng kontrata. Nakipirma rin siya. Talaga. Maganda ang content nila as family. Napaka-bibong bata. Matalinong bata. Yung magkapatid yung lalaki, ang husay. At saka nga maganda doon, madagdag ko, Rose, yung values ng pagka-Pilipino nung sobra. Pati yung asawa nung yung lalaki, yung si Joss. Niyayakap na rin niya yun eh. Saka sila, kahit na sabihin mo, syempre, iba yung buhay mo sa Australia and all. Pero pag nandito sila, umuwi pa rin sila dun sa probinsya, sa Isabela. Natutulog sila sa papag na may kutsyon lang. Correct. Hindi sila yung maarte. Hindi yung porkit nakatikim ka ng ganito. Hindi ka na makakahiga sa ganyan. Hindi ka na makakatapak sa putik or something. Yan. So, sila, super okay talaga. Kaya, congratulations, Geraldine. At ito na, ang dami din nagpo-follow sa kanila ng mga local stars. Even Casey Concepcion, Gerald Napoles, etc. Nung tinanong si Geraldine, sino sa mga nagpa-follow sa'yo ng mga local celebrities nung nakalaman mo ay medyo parang kinilig ka? Sabi niya, si Dominic Roque. Sabi niya, so, kaya doon ginawa niya na nag-follow daw siya agad. Nag-return follow siya. Sabi niya, ang arte ko, di ba? Ako pa yung nag-follow back, parang gano'n. Naku, baka ma-intriga siya pala ang dahilan. Naku, ayaw ni Bea Alonso. At ayaw din naman ni Joss Blackman. And speaking of Dominic Roque, ito. Yan na. Dumalo siya sa MWell Star-Studded event. At ito, meron nakuha si alam ating nyo, professor. Binanggit nyo yung pangalan, ayaw niyang mabanggit yung pangalan ni Alonso. Aba? Sabi niya talaga. Ayaw niya? Hindi naman, yung nung nagpapaalam kasi yan na-capture yan yung sa GMA. Isipin nyo, nung sinasabi ko, kinakausap siya, wala talaga siyang sinagot maliban sa, okay ako, I'm happy, okay ako. Yun lang talaga ang sinagot niya. Pero hindi sabi niya, ayaw niyang pag-usapan si Bea. Hindi naman sa'yo pag-usap, ayaw niyang marinig muna. Wow! Di ba? Nakakatawa kayo. Diyos ka, nilagay niyo ako sa But anyway, yun nga, napag-usapan. Isa siya sa mga celebrities na dumalo doon sa MWell. Ito yung bagong health app ng MVP Group of Companies Metro Pacific. Ang daming sumakit na mga napakawa ka na naman. In the industry. Sina Alice Eduardo, yung mga bilyonaryo, mga may-ari ng ospital. At dito ko rin, sabihin ko, di ba? I-reveal kung nabalita na rin ba ito na si MVP na nga rin ngayon ang may-ari, ay yung kumpanya niya may-ari na rin, nabili na nila ang Bello Medical Clinic. Talaga? Yes! Nandoon si Dr. Bello at saka si Hayden na nag-birthday din yata at binati-bati doon. Nag-host doon si Isa Calzado at saka si Marcus Strom. Tapos nag-perform si Martin Rivera, si Jed Madela, Mark Bautista, si Jonah, si Clarice de Guzman, Between Escalante at marami pang iba. Pero paano niya sinabi na ayaw niya marinig si Bea? Kinukumusta kasi. Tapos paano niya sinabi? Kinukumusta. Inevitable. Ayaw niya pag-usapan. Tapos sabi niya, gumanon siya. Umpisa, tapos may mga nangungulit para. Sabihin ko na yung mga nandoon na. Siyempre. Sina Jun Lali, sila Yas Alterio, si Shirley Pizarro. Siyempre, mga media, si Lars Santiago, si OG Diaz. Na si OG nga,
nang makita niyang kinukuyog na nilapitan si Dominic na marami, lumayo kasi ayaw daw niyang baka isnabin siya, mapahiya siya. Kaya tumabi siya doon sa sabi ni Dominic? Ano exactly? Nagumanon siya. Tapos yung nanay-nanayan niya sabi, pwede pong wala ng tanong on Bea. Tapos tumango na lang si Dominic. Hindi naman yan literal. Diretso sinabi. Hindi naman yan literal na sinabi na huwag pag-usapan si Bea. Ayoko marinig si Bea. Kasi parang ang harsh naman. Gumanon lang siya. Coming from Dominic na... Hindi, parang wag mo nang pag-usapan siguro. Tsaka Wag pwede siya ba lang yun? yun, Pero kasi ayoko marinig yun. Tense din Na-shock ako. ako. Parang not this time. But anyway, masaya naman kasi nagbablog siya, yung motor chuchu-chuchu. Di ba naabutan pa nga natin Nakita natin sa Nueva Ecija, Kabanatuan. Kasama Siya nakita. Jack Roberto. Hindi rin namin nakita si Jack. Si Jack lang Nakita natin si Jack. Jack, sabi nga namin, tinaguan mo kami, Dominic. Sabi niya, baka nasa CR po ako. Charot! Nasaan ka ba kasi? Actually, parang nakasalubong ko siya. Sabi ng driver ko, sabi niya, nakasalubong mo si Sir Jack Roberto. Saan? Kailan? Ngayon lang po. Ba't nawala na? Tapos exit na siya. Check out na yata. Magkasama sila ni na Naka-shades Dominic. ba siya? Sabi ng driver ko, Sino yun? In fairness to Jack, siya ang lumapit kahit nagmamadali ka. Hindi, gano'n naman siya. Kahit si Barbie, gano'n sila. Kahit ang dati na kasabay ko sila sa isang restaurant, tumayo pa si Barbie, kinaray-karay pa si Jack para lang pumunta sa table ko. In fairness naman kay Barbie tsaka kay Jack. Wala ka. Pero wala ako nung Oo, kasi. Pero dagdag ko lang din kay Dominic, iba ng aura niya ngayon. Di ba pag What do you nakikita mean? natin na parang fresh na fresh, parang sarap-sarap, bagong ligo lagi. Ngayon haggard na. Parang hindi naman ganun, pero iba, parang nag-mature. Parang alam mong ramdam Baka mo. galing naman sa pagmumotor. Sige na nga. Sige na. Kaya balikan natin ng tungkol kay Andrea Del Rosario. Wow! My favorite. Wow. Nililigawan My na favorite. tumakbo Favorite mo sa si Pasig Andre. City. With Atty. Maggie around. Sorry favorite daw niya. Teka lang, with Atty. Maggie? Wala kayo. Yan, di ba? Ayun nga kasi. Atty. Maggie, tsaka kay... Nag-sorry ako Kay Pagkalinawan. Attorney Maggie. Magkamukha sila ni Attorney Maggie, ha? Maganda, ha? Alam mo kaya, kung ganyan siya noon, ganyan pa rin siya ngayon. Kasi hindi na siya umiinom, hindi na siya nigarilyo. Ba't dati ba malakas siya uminom? Oo, siyempre, di ba, sexy that time eh. Polo sport na lang siya with her partner. Antara, ba't hindi husband, partner Hindi lang? pa partner pa lang daw eh. Sabi niya partner, di ba? Ngayon, inaawitan siyang tumakbo. Oo, kasi nga, di ba, naging vice mayor yun sa Kalatagan. Naging, di ba? Kalatagan, Batangas. Kumakain niya Yes. ng death threats. Alam mo naman sa Batangas, ang politika ron talagang Iba. Iba yung politika ron. So, Pasig siya. Basta nagkalat na kagad yung mga tapulin niya na welcome Andrea Del Rosario. Sa Pasig. Sabi niya. Aswat, tatakbo siya aswat. Hindi ko na sinabi kung ano, pero... Pakalabanin niya si Mayor Vico. Hindi naman siguro. Di naman siguro. Basta, Di naman. Sabi niya, nag-iisipan niya, madaling pumasok sa pelikula, sa politika. Pero, Kaya lang nga, hindi na yun ang priority niya ngayon. Pero at least may experience na siya kasi naging vice mayor na siya. at kumain ng maraming death threats. Threat, sabi niya. Kaya pa ba niya kumain ulit? Contract signing si Regine Tolentino na meron palang anak na merong dinaramdam. Oo, si Andrea. Hindi, si Regine. Tolentino. Sino ang may anak siya na may Meron. dinaraman? Tatlong Yung- Maria yun eh. Yung bagong panganak. Hindi. Hindi na bago pa nga. Na parang 14 years old na yata. Ah. Pinakita niya sa amin yung parang genetic yata yun. Okay, si Regine. Na hindi niya Anak makita niya yung- kay... Kay Lander. Lander, okay. Hindi, may makita anak pa siya isa, di ba? Yeah, Yung bata. mas bata. Kasi kaibigan ko yung bago niya asawa eh. May bata pa siya. Oo, yun nga. Yung Oo. Pero bagong panganak. Yung pangatlong baby niya, pangatlong Tres babae niya Maria, anak. Anak niya ito sa isang director. Alam ko director yon, di ba? Dati sa sport, kasama ko. Oo. Pero alam ko nagdi-direct din. Okay. Basta Yun. ano lang siya, business na lang, tsaka yung mga anak niya. Uy, pero masipag yan si Regine Tolentino. Yeah. Regine Tolentino. Oo, at saka Masipag magaling yan. pa rin mag-ano Alam mo ba, yan, nakasama ko yan sa TV5. Tapos siya yung taga-gawa ng mga damit ng mga dancers. Ay, totoo yun. Yes, Kasi meron yes. siyang Butik. Parang may butik siya dati. Regine's Boutique. artist Yeah. studio ba yun? At saka, tsaka, ang ginagawa niya, sasayaw din siya. Tapos habang naka-outfit siya, nagtatahi rin siya Yeah, ng mga outfits. yeah. O kaya nga, pumunta ako doon sa Sabado. Ay, meron ka rin, ano? Para mag-ano sa ice ski. Ano. At dahil yun endorse nila.
With Attorney Maggie. Attorney Maggie naman. Oh, inahanap kayo. Nako. Tsaka yung favorite, di ba? Ayun lang po. O yun. Eto. Ang ating susunod na chika, mga marites, sa ating chika of the week brought to you by Ubo 24/7! Naku, sana na-info. Ayan. Ulit Go, natin yun. PhD. Brought to you by Ubo 24/7! Go, PhD! Oh, PhD! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ubo 24/7, siguradong solve ka dito! Okay, mga kamarites, sa ating mong chika of the week, ito pong Miss Universe Philippines results na lot ang mga veterana at sidelights kung saan sina Gabby, Alden, Michelle D, Jeannie Mai at Jenkins at Win Metawin at iba pang naging bahagi ng programa na ipapalabas. Delayed telecast po. This Sunday palalabas na sa GMA. Sa GMA. Na Yes, isa rin sa mga umupong hurado doon si Miss Joy Marcelo ng Sparkle. Kasi nga, Sino ang ba? nanalo pong Miss Ayun, Universe Bulacan. Philippines ay taga Bulacan, si Chelsea Manalo. Correct. Diba? Nasa pangalan naman niya, kaya Ayun kaso na. yung isa Pero, manalo din. Si Atisa from Quezon Province naman. Okay. Na dating Miss International first runner-up. Tapos iyon nasa dulo si Christy McGray, nanalo ring first runner-up sa Miss Intercontinental. Yan ang mga kinabog ni Chelsea. Si Stacy, ano to? Sorry. Si Stacy Gabriel. Stacy Gabriel yan, yung first runner-up. Si Stacy ba yan? Oo. At si Stacy ba yan? Yung, Hindi ko matandaan yung gown. Pero first runner-up pero niya. sa first runner-up si Stacy. Stacy Gabriel ng Kainta. Correct. Tapos, second runner-up na lang itong si Atisa. At third runner-up nga yung si Christy McCary. Yun yung Taguig. Taguig. Oo, na hinuhulaan dapat yun naman nanalo. Yun naman nanalo. Yes. Tapos, nagbigay din, may 4 pang korona mga international, Charm, Miss Charm, Cosmo. Oo. Nanalo sa Cosmo ito ang papadala. Kaya isipin mo, masyado daw na parang na-downgrade kasi Miss International first runner-up ka na. Tapos lalaban ka sa parang pambarangay daw na yung Cosmo. Pero alam nyo, ganun talaga. Yeah. Kahit pa naman masasabi, maaaring dito, ikaw ang nag-win. Sa sumunod, baka naman may mas magaling sa'yo. Yeah. Pero ito na-chika ko dyan. Kasi di ba yung top 5, may first runner-up, may second runner-up, hanggang etc. fourth runner-up. Tapos, pero yung 4 na kinoronahan nung tawagin na nating minor crowns, wala doon. Nasa top 10 sila. Nasa top 10 sila. Yun pala, ang sistema pala dyan, ang gagawin ay kukuha sila doon sa top 20 kung sino yung eligible na sumali doon sa mga minor crowns. Correct. Tapos tinatanong pala sila before. Halimbawa, si Stacy daw, tinanong siya, willing ka ba just in case na hindi ka manalo ng Miss Universe crown, kung okay lang sa'yo ang minor crown? Ang sagot daw ni Stacy, hindi. No. Dinecline niya. Dinecline niya. Ito daw si Atisha, sumagot siya ng yes. At ang pinili niya, Cosmo. Kasi daw, malaki daw ang premyo dun sa Cosmo. So premyo yung hinabol niya. Sila may choice. Para tatanungin lang sila kasi daw, para daw kapag ginaranti yung mga crowns or parang pag kinuranahan na sila, wala na issue. Kasi halimbawa raw si Taguig. Bakit daw si Taguig na second runner-up walang nakuhang crown? Kasi daw dun sa 4 na available other crowns, ay may age requirement. Overage na daw overage na si Taguig. Ilan taon na ba si Taguig? Bilang 20 plus na yan, o 30 na yata. Hindi na masugot 28 siguro. Hindi, 30s na. Kasi hanggang 28 yung Tama. Tapos ito pa. Nung una Hindi yan, si Stacy Gabriel yan. Si Stacy Gabriel naman, tsaka tong si Miss Bulacan na Miss Universe Philippines, ang sabi, nung una, medyo lamang, doon sa deliberation daw lamang na si Stacy, si first runner-up. Tapos nung nag-deliberate, nanalo daw tong si Bulacan. Pero ang lapit daw nung laban nung dalawa, nung deliberation. Tapos yung inuhila nilang Miss Iloilo, si Brooks, na nakakuha rin ng title something. Basta Miss Supranational, ecotourism, mas mga ganyan. So anyway, naging controversial kasi nga, wala pa raw talagang
galing sa binibining Pilipinas na kandidata na binigyan ng corona ng Miss Universe Philippines. Yan ang mga intriga dyan Anyway, going back dun sa sidelights, si Alden Richards, siyempre maraming pumuri dahil ang galing mag-host, pang ilang taon na niya. Kaya lang, nag-viral yung ano niya, yung pasigaw-sigaw niya. Parang galit Parang ba? galit, oo. At saka yung Alde, anyari, galit ba? Pag tinatawag daw yung mga pamilya, kainta. Bagyo! Yun nga. At saka yung kainta niya, Inta! So minsan, ano kaya sa Cavite ba? O kaya pero nung latter part, kinorek na kainta. Yan. Kasi nga naman baka may ibang masabi. Siyempre. Di ba mag-expect yung Yeah. isa? Pero in general, magaling Pero naman talaga. nag-viral nga Nag-viral. Dahil Hindi. parang galit lang daw kay peg niya. Pero nakakaloka kasi, ay ako hindi ko pinanood yung simula Kasi Napanood ko. Di- Ang nag-opening, isang transgender. si Marina Summer. Marina Summer na talagang drag queen drag na siya. queen UK. Drag queen. Di ba na pinangarap ng lahat ng mga Di, pero kabaklaan? di ba naka-stream to sa YouTube? Oo. 1 a.m. na, 1:15 na. Ako Top 5 pa lang. Inabangan ko, inintay Tapos, ko. ano na kaya ba today? Gagalit na yung mga tao kasi ang daming commercial. Ang daming ads na paulit-ulit. So nagagalit na yung mga bakla. So parang nakoronahan 1:30 na, 1:40 a.m. At dark horse nga matatawag kasi ito, kita mo dyan ha, ibang relo yan. 2 beses lang nagpalit si Alden. Una, ano yung pinakamahal na relo natin? Patek Philippe. Charot. Yung Patek Philippe yan. Tapos talaga? yung isa pa, Rolex. Rolex. Naka-Rolex siya 2 beses lang. Pero kinabog niya yung mga co-host niyang si Miss Universe, si Arbonne Gabriel din. Tapos itong babaeng madaldal, maingay. Si Ginny Mai. Ang ingay niya. Ano yan lagi ang host ng Miss Universe na international pageant? Talagang orang-orada siya. Pero si Gabby Garcia, ang revelation talaga kasi makikita mo ang husay niya magsalita. Tsaka ang ganda niya. Yes. At saka parang may pinost si Gabby Garcia na nag-joke siya na parang Gabby Garcia, Philippines, naggaganon siya. Kaya marami na-excite na may balak ba siyang sumali. Yun. Ayaw niya. Pero ayaw niya. Gino-joke. Mag-host Kaya siguro siguro. malakas ang loob niya na gawin na lang siyang joke-joke kasi wala naman siyang plano. Ano ginawa ni Win Metawin? When nag-entertain, siya yung nag-serenade. Kilala mo ba yan, Hindi Miss ba siya Rose? judge? Hindi siya nag-judge. Nag-ano siya. Siya galing na bansa ba ito? Thailand ba to? Thailand. Thailand ba? Akala ko Siya Korea. ang si Wayne Metawin. Yan yung nakasama ni Janela. Yan ang naging leading man ni Janela. Yung may kissing scene sila. Pero sikat din niya sa Thailand. Yan nga yung nakita namin sa Novotel. Na hindi nyo Hindi kilala. namin kilala no. Alam niyo nagkakagulo sa labi? Guwapo siya. Tapos siya nag-serenade dun sa mga top, delegates. Yung maraming tao sa lobby sa Thailand Novotel. Tinanong ko, pero nakigulo kami, naka-video. Kay Vina Vivar. Hindi kami ni Salve. Ni Salve. Pagdating doon, after kami, sabi ko, Sino lumabas ako siya? sa reception. Do you know who's that? Ay, So nako masaya po. lang, ang daming mga viewcon na mga enthusiasts and followers na medyo na-disappoint lalo na dun sa inabot ni na Atisa, ni na Kasi pareho ng surname, di ba? Oo, Parang Manalo Manalo. rin. Kaya lang probinsya yung sinasabi, di ba? Iba. Kaso isa lang ang pwedeng Oo. manalo. Hindi, pero kasi ang lakas ng pangalan ni Quezon Province si Atisha kasi siya talaga yung lumalabas. Tsaka Sa preliminary, ang daming award na nakuha. 8 8 Diba, awards. rumampa ng Kaya ano. minsan talaga, di ba parang si Michelle Bean sa Miss Universe? Oo. At, di ba, akala mo siya na tapos hindi pa rin. Parang hindi rin totoo yung kasabihang try until you succeed. Kasi tingnan mo, first runner-up ka na sa Miss International. Pagdating mo dito, na ano ka? Minsan din may Mali promise, mo. no? May na-i-promise. O, di pwede pa Posible rin. daw. Yun na, may O, diba? ganon. Oo. Pero alam niyo ako, personally, parang hindi na ako ganun ka-enthusiastic sa Pageant. mga Pageants. Kasi, unlike nung araw, talaga, kahit hanggang umaga, di ba, hinihintay mo yung Oo, Q&A, kaya naman, matapos. Kasi, tinan nyo, every time naman na may Miss You, may Binibini, laging ganito ang topic, laging ganito ang ano natin, ending. yeah. At dapat si ganito dapat. Pero alam mo naman ang mga bakla. ang mga bakla kasi, kanya-kanyang naman. ship sila, no? But anyway, tanggapin na lang ang resulta. 1 year lang naman yan. At supportahan, 1 year lang tama. naman yan. Supportahan O in natin. fairness, mahusay naman yung bola. Oo naman. At saka first time natin magpapadala ng woman In with color. color. Yeah. Di ba? Yan nabasa ko nga, ma-add ko lang. Hindi daw totoo na sa Pinas, parang pag sinabi mong half foreign blood or then half Pinay, ay yung mga mestiza lang. So, nagpo-produce din daw tayo ng mga half
half American or may color, Latino or whatever. And half Pinay na ang kulay Ano ba yung African. Half African ba siya? African ang father niya. Africano. Anong tawag nga sa color nila? Hindi ko alam. Hindi naman mulato yan. Hindi nga mulato eh. Basta woman in color. O yun. Huwag na natin problema yan dahil ang ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Si Gracie. Ayan na. Ito na. Tuloy-tuloy lang po tayo mga Marites. Parang ang tagal na natin. Si Catriona Gray na si Clint Bondad. Si Tom Rodriguez lang pinapalo sa IG. Ilang netizens ang kinilig. Correct. Alam mo, ang bilis ng mga netizen kasi, ko ba't bagay malalaman mo na kasi si Clint Bondad na ex si Catriona Gray, makikita nyo, ayan o, 622 Kita ko. followers, 1 following. Di syempre pwede mo yan i-click. Tapos naloka sila dahil pag-click nila, si Tom Rodriguez lang ang kanyang Nakaloka pinafollow. talaga. Naloka din ako dyan. Diba? Tapos, in fairness naman kay Tom Rodriguez, marami siyang pinafollow. Pero pinafollow naman din niya si Clint. Oo. So, ang mga netizens, binigyan ng kulay. Bakit nga naman hindi? Kahit naman ako talaga nagtanong, may tinanungan ako eh. Oo. Sabi, kinilig yung mga tao. Sabi ko, ano ba si Clint ba? Ano? Ay, di nga ba? Pumatol nga siya dun sa pagkatapos si Catriona. So, okay na talaga. Oo, siguro. Kasi di ba? Naloka talaga ako. Teka lang, meron ba silang pagsasama together ni Tom Rodriguez and The Paso? Baka naman barkada sila. Baka crush niya. May ganon? Pero Oo, kahit di na ba? crush mo, talaga bang siya lang? Papangalandakan Ang mo? bukod tanging Malamang. Pero syempre, yung ibang netizens ang sabi nila, naku, baka naman nagpapapansin lang to si Ayun na Clint. nga, paandar din. Paandar din. Kasi alam niya Natin. mapapansin na. Pero feeling ko nag-delete yan ng mga fina-follow Diba? eh. Oo. Grabe naman ang dinilit niya. Isa lang tinira niya. Pwede. Kaya nga, para lang mapag-usapan. Para nga mapag-usapan. Kaloka siya. Oo. Pero ako mas nag-aano ako dun sa posible. posible. Kasi naman kung talagang pati yung kapatid nga niya, di pa pumapatol din sa achuchuchu. Ay, may pagpatol. Hindi ko yan sure. Sila magkapatid. I-check ko nga ngayon kung I-check ganon pa mo. din. Pero Diba? alam ko, pero di ko si fina-follow eh. Wait lang. Pero chinek ko. Pinafollow ko siya. Tignan mo, tignan. Ganon pa din. Kaya nga, na-shock din ako nakita ko eh. So, alam mo At na. least, Alam happy mo, siguro tingin si ko Tom. talaga, may mga fina-follow to dati. Marami. Ako rin yung ganon din ang tingin ko. Tapos biglang... it's either nag-delete or I don't know kung pwede ka mag-hide ba dito. Pwede ka ba mag-hide ng mga Tapos isa lang ang following lalabas? mo? Hindi siguro. Feeling ko hindi. So, baka nga Ay, tinagwagi siya, napansin siya. True. Ano pinagkaiba Pero doon? siya- Ano pinagkaiba doon sa sardinas? diba? Kung ang purpose niya ay para mapansin, Oo. mag-ingay, ay na-achieve niya. Pero syempre si Tom Rodriguez sa chismis na naman. Alam niyo naman, di ba, nachichismis si Tom Rodriguez dati nung nagkahiwalay sila ni Carla kung ano-ano mga issue. So sinasabi nila, baka eto na, this is it, coming out, etc. etc. So pati si Tom, kung walang kinalaman si Tom, dahil siya na nga lang yung pinalo, tapos pati siya nadamay din. Diba? Pero nalang kung nag-usap tong dalawang to, pare, follow mo ako lang follow para pag-usapan tayo. Ayaw ni Mang Tomas, sardinas. Sayang talaga eh. Sars. Ilang araw lang ang pagitan nung nagkita kami ni Tom. Sana natanong. Oo, natanong ko, diba? Pero fina-follow naman ni Tom si Clint. Pero si Tom, ang dami niyang fina-follow. Ito lang talaga si Clint. Isa Pinatulan lang. natin, hindi pinagkaguluhan. Hindi gusto niya paano para madagdagan. Hindi, siya lang. Dapat siya ang Oo, mag-follow. siya lang Okay. mag-follow. I-follow mo ako, Clint. Sabi ni Clint, Ay, ito. di ko bet. Ay, Bet your bet. Hindi kita bet. Ang bet. nako. Bet. Pwede ka pumunta doon sa booking agency ni Hindi daw. Ambet. Ayaw niya. Ang bet ko si JN. Sabi. Si Did June. Bali ko, pakulay ni Lorna Anselmo, Dead ba siya? $99. Kasi Thank you. 9.99. 9.99. Sinabi talaga yung 99. 99. Ang laki nun, di ba? Thank you, Lorna Thank you. Anselmo. Okay, Thank you. ito mga kamarites. Corina Sanchez, trending ang pagkain ng Paris Overload ni Diwata. Halata raw na hindi nasarapan. Talaga? Sino sabi? Hindi, actually, hindi yan yung video na yan. Merong video na unang-unang subo ni Madam Corina nung Pares. So, kinain niya yung isang kutsara, tapos sumenya siya dun sa parang cameraman ng ganon. Ikat. Parang cut. Oo.
Tapos hindi na siya umuli. Pero sinabi naman niya, pagkatapos siya sabihin yun, uy, ang sarap. Gumanon siya. Tapos may isang lumabas na video na tinanong si Corina kung kamusta po ba talaga yung pares. In fairness, ang sinabi niya, actually, hindi ko rin alam kung anong laman doon kasi sanay ako sa pares na beef. Parang ganun. Hindi ko alam kung anong laman. Pero ang masarap, pares na to? Hindi ko rin alam. Tapos sasabi niya, Pero pero masarap. chicken yan o chicken? Pero ang masarap daw, yung lechong kawali o yung chicharon, dahil malutong pa rin daw. Parang pusit. Ano ba yan? Yung iba may kasama sa sabaw yan ng pares Yung sabaw yun. Tapos meron kasama, pwedeng manok, pwedeng iba-iba, baboy. Hindi kasi yung video na Yung sabaw nun yung video na nag-viral, hindi naman kuha ng kanyang show. Kuha from another side. Kaya nakita yung pagganon ni Corina. Sabi naman nung iba, baka daw ibig sabihin, parang you killed it. Yung parang ibig sabihin yung parang ang sarap. Hindi naman talaga yung di ba? O, cut na, cut. Pero Siguro, pero sa pag TV. ganon sa TV, cut, Oo, di ba? cut yun. Oo, kaya ano mo yan. Kasi ganon sabi niya. Gumanon siya. Ako naman, ito i-quote ko ang kanyang publicist na si Chuk Gomez. So nakausap ko kahapon si Chuk, sabi ko, friend, anong chika nung kay Madam K na na sinasabi nga na pinakat daw, na hindi daw nasarapan, na meron pa nga dyan, hindi naman daw totoong sinub, kinain. Pero may mga video naman na nakita na talaga, ayan, kinakain niya. At nilulunok niya, ha? Ang explanation dyan, kasi maraming take. So, kumbaga, hindi siya isang take lang, parang ganon. Kaya kinakat lang na kada Pero hindi ko alam kung kasi ang sinabi doon sa interview, ang nagustuhan niya yung chicharon and lechong kawali. Kung may lechong kawali. Ang importante nagustuhan niya at kinain niya. Yung pares hindi ko sure. But anyway, si Diwata. ang dami naman din Sikat na sikat. nakikita na dyan. Si Diwata. Ayan yun si Diwata. Sikat na yan si Diwata. ang dami nyo na Harvard. Tapos yung mga vloggers, may mga lahat na lahat. Feeling ko naman, mas masarap naman yung iba mga pares, no? Charot! Hindi naman sa posible rin naman. Gan talaga, kanya-kanyang panahon lang. Ang gadling mo talaga, kanya-kanyang panahon lang yan. Oo, di ba? Dahil dyan, magtinda rin tayo ng pares. Diyan sa baba. Wala na, tapos na. Wala na. Yan po, mga Marites sa ating chika mula sa Marites University!